Marami sa atin halos araw-araw nag-o-overtime para lang kumita ng mas malaki. Pero bakit ganon? Kahit gaano karami ang oras na ibigay mo sa trabaho, bakit parang laging kulang at ubos pa rin ang pera mo? Sa video na ito, alamin natin ang mga rason kung bakit kahit overtime ka ng overtime, lagi ka pa ring walang pera at ano ang dapat mong gawin para mabago ito. Kapag sinabing overtime, automatic iniisip natin mas malaki ang sweldo. At totoo naman, may dagdag na pera. Pero ang hindi natin napapansin, parang bula lang itong nawawala. Kasi overtime gives us a false sense of security. Akala natin yayaman tayo dahil sa dagdag na kita. Pero ang katotohanan, mas mabilis ding lumalaki ang ating gastos. Unang dahilan, lifestyle inflation. Ibig sabihin, habang lumalaki ang kinikita mo, lumalaki rin ang lifestyle mo. Halimbawa, dati, simpleng cellphone lang gamit mo, okay na. Pero dahil may overtime ka, bumili ka ng latest model. Dati nagbaon ka sa trabaho, ngayon halos araw-araw ka nang kumakain sa labas. Resulta, lumaki nga ang kita mo, pero lumaki rin ang gastos. Kaya imbes na mag-ipon, parang pareho lang ang ending, ubos pa rin. Pangalawa, wala kang malinaw na budget. Kapag walang plano kung saan napupunta ang pera mo, natural na mauubos ito. Kasi kung hindi mo alam kung saan napupunta ang bawat piso, tuloy-tuloy lang ang gastos. Tandaan, kung hindi mo kontrolado ang pera mo, pera ang magkokokontrol sa'yo. Hindi mo rin siguro napapansin, pero may hidden costs ang overtime. Mas madalas kang kumakain sa labas kasi wala ka ng energy magluto. Mas malaki ang gastos mo sa pamasahe o Grab dahil gabi ka nang umuuwi. Mas napapagod ka, mas prone ka sa sakit na syempre magastos din. So kahit may dagdag na kita, nababawas din agad dahil sa mga gastos na ito. Isa pang dahilan, puro ka gastos, wala kang investment. Kahit overtime ka ng overtime, kung lahat ng pera ay ginagastos lang, wala talagang mangyayari. Kailangan, kahit maliit lang, may bahagi ng overtime pay mo na naiipon or ini-invest. Dahil ang overtime, short-term lang ang kita. Pero ang investment, long-term ang balik. Kung wala kang malinaw na financial goal, para kang naglalakad ng walang destinasyon. Pwede kang magtrabaho araw-araw, mag-overtime pa, pero kung wala kang specific na pupuntahan ng pera mo tulad ng pagbili ng bahay, bazibon pa rin sa retirement, o pagbubukas ng negosyo lagi at lagi kang mauubusan. Ngayon, paano mo mababago ang sitwasyon? Ito ang mga simpleng steps. 1. Gumawa ng budget plan. Isulat ang kita at lahat ng gastos. 2. Iwasan ang lifestyle inflation. Hindi lahat ng dagdag kita ay kailangang gastusin. 3. Maglaan ng savings at investment. Kahit 10 o 20% ng kita mo lang. 4. Mag-set ng clear financial goals. Tanungin ang sarili. Para saan ba ang overtime na to? 5. Maghanap ng ibang income streams. Huwag lang umasa sa overtime. Pwede kang magsimula ng side hustle o maliit na negosyo. Hindi masama ang overtime. Pero ang tanong, paano mo ba ginagamit ang dagdag na pera? Tandaan, hindi sapat na malaki ang kinikita, mo dapat marunong ka ring mag-handle ng pera. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo na, i-share, at syempre mag-subscribe para sa mas marami pang tips kung paano maging wise sa pera. Kita-kits ulit sa susunod.